Malayo na sa bansa ang bagyong Aghon at wala na ring nakataas na wind signal. Posibleng bukas ay nasa labas na yan ang Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Kaya naman ilang lugar ang posibleng makaranas na ulit ng matinding init bukas. 53 degrees Celsius ang inaasahan sa Giwan, Eastern Samar. 45 degrees Celsius naman sa bahagi ng Isabela, Catanduanes at Northern Samar. May mga lugar din na nasa 43 at 44 degrees Celsius gaya ng Cavite. Sa Metro Manila, posible ang 41 hanggang 42 degrees Celsius. Pero kahit maalinsangan na ulit, uulanin din ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang, mataas na ang tsansa ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. At pagsapit ng hapon, malalakas at malawakan na ang pag-ulan. May heavy to intense rains sa halos buong Luzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Nananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila at ang mga pag-ulan ay hindi na epekto ng bagyong Aghon, kundi ng southwesterly wind flow, frontal system at thunderstorms. Yan ang aktwal na pag-ikot-ikot ng namuong buhawi sa Missouri sa Amerika. Isa lang sa mga buhawing dala ng mga nanalasang thunderstorm sa 4 na US states kung saan di bababa sa 21 ang nasawi. Sa Texas, 7 ang nasawi sa bagsik ng buhawi, kabilang ang 2 bata. Nawasak din ang daan-daang bahay at gusali. Nanalasan din ang buhawi sa Arayat, Pampanga. Nagkasira-sira o di kay tuloy natanggal ang bubong ng mga istruktura. Ay sa mga residente, tanghali kahapon ng namuo ang isang buhawi. Tumagal ito ng 2 hanggang 3 minuto. 20 bahay nasira at nawalan din ang supply ng kuryente dahil sa tumbang poste. Paalala ng MDR-RMO, magpunta sa pinakaligtas na lugar kapag may namataang buhawi. Pinag-aaralan ng PhilHealth na gawing doble ang subsidiyang ibinibigay sa mga dialysis patient. Nasa 2,600 pesos ito ngayon kada sesyon ng dialysis. Kapag naipatupad ang increase, magiging 5,200 pesos na ang sasagutin ng PhilHealth sa kada session. Dahil ng PhilHealth na walang ilabas na pang-abono ang mga pasyente para sa kanilang dialysis. Sakaling maaprubahan ang bagong dialysis package, pwedeng mag-avail nito ang mga nakarehistro sa National Kidney and Transplant Institute. Nilinaw ng PhilHealth na wala itong epekto sa premium na binabayaran ng mga miyembro. Pati ang other half ng Baekhyun couple na si Kim Ji-won, pupunta na rin sa Pilipinas para sa kanyang fan meet. At pamilya ng batikang aktres na si Eva Darren, tinanggap na ang sorry ng FAMAS. Ating saksiyan. Naglabas ulit ng pahayag ang pamilya ng batikang aktres na si Eva Darren kaugnay sa hindi pagtawag sa aktres bilang special citation presenter sa FAMAS. Humingi na ng tawad ang FAMAS at sinabing hindi nila mahanap noon ang aktres. Ayon sa anak ni Eva, tinatanggap na ng kanilang pamilya ang paumanhin ng FAMAS. Mataas daw ang pagtingin nila sa award-giving body, kaya't hindi nila inasahan ang nangyari sa kanilang ina. Naniniwala rin ang pamilya ng aktres na walang kinalaman sa insidente ang dapat sanay co-presenter ni Eva na si Tirso Cruz III at ang PR officer ng FAMAS. Nakaupo raw ang kanilang ina sa harap at gitna ng stage. Nag-iwan naman ng payo ang anak ni Eva sa susunod na event ng FAMAS. Stick to the script at magsuot ng eyeglasses ang mga namamahala ng event. One happy sister si Sandara Park sa kasal ng kanyang kapatid at South Korean idol na si Thunder. Nag-share siya ng ilang sweet images ni Thunder kasama ang asawang si Mimi na dating member ng Korean girl group na Gugudan. On behalf of the newlyweds, nagpasalamat si Dara sa mga dumalo sa kasal. Tuloy ang Queen of Tears fever dahil this August, nakaset bumisita si Kim Ji-won na gumanap bilang Hong Hae-in sa hit K-drama para yan sa kanyang Be My One fan meeting tour. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat Iga sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.